Isang binatang nasa unang taon sa kolehiyo ang umibig sa isang bilyonaryang nasa edad na 60. Ang nakapangingilabot na katotohanan sa likod nito ay tiyak na mag-iwan ng kilabot sa sinumang makikinig. Sa isang tahimik na bayan sa Capiz, lumaki si Elias sa piling ng kanyang ina sa isang simpleng bahay na yari sa kahoy sa tabi ng maliit na ilog. Maagang naulila sa ama sa edad na 8, nasaksihan niya kung paano nagbanat ng buto ang kanyang inang si Aling Celia, mula sa pagtatrabaho sa bukid hanggang sa pakikipagsapalaran sa Maynila. Hinding-hindi niya malilimutan ang mga payat at kalyuhin nitong mga kamay. Sa bawat tawag niya sa telepono, laging puno ng pangaral ang tinig ng kanyang ina, "Mag-aral kang mabuti, anak. Ang tanging hiling ko lang ay magbago ang buhay mo, na makaahon ka sa hirap." Masaya na ako roon. At tila ba abot kamay na ang pangarap na yon nang makapasa si Elias sa Mindanao Academy of Agriculture, isang kilalang unibersidad sa Cagayan de Oro. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit patungong Maynila, nanirahan sa isang lumang dormitoryo, at pinagkakasya ang kakarampot na perang buwan-buwan na ipinapadala ng kanyang ina. Kahit nasalat sa buhay, si Elias ay matalino sa pag-aaral, may mabuting puso, at laging nakangiti kaya naman mahal na mahal siya ng kanyang mga kaibigan. At sa isang umaga sa simula ng taglaga sa kanyang unang taon, isang pagbabago ang tahimik na dumating sa buhay niya. Na sa paglipas ng panahon ay tatawagin niyang araw ng kanyang kapalaran ng araw na nagpabago at muntik nang kumuha ng kanyang kinabukasan. Noong araw na yon, nag-organisa ang unibersidad ng isang seminar tungkol sa modernong pamumuhunan sa agrikultura. Ang pangunahing sponsor ay si Aling Elena, isang 60 taong gulang na bilyonaryang kilala sa mundo ng real estate at high-tech na agrikultura. Dumating siya suot ang isang modernong puting seda na Filipiniana. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng karangyaan, at ang kanyang mga matay malalim, ngunit hindi malamig nang siya'y anyayahan ni Guro Antonio, ang kanilang punong guro, na magsalita. Ang boses ni Aling Elena ay banayad tulad ng simoy ng hangin, at bawat salita ay malinaw na parang tula. Pagkatapos ng seminar, nagkataong ipinakilala si Elias ng kanyang guro para magtanong patungkol sa modelo ng sakahan na pinamumuhunan ni Aling Elena. Ang binatang may tapat na mga mata at simpleng pananalita, ngunit puno ng tiwala sa sarili, ay nakakuha ng pansin ng makapangyarihang babae. Ngumiti ito ng bahagya at nagtanong, "Gusto mo bang bumisita sa villa ko balang araw? Marami akong magagandang libro tungkol sa agrikultura." Nag-atubili si Elias, ngunit ang mga mata ng ginang ay napakabait, tila isang ina, isang tiyahin, o marahil ay isang bagay na mas malalim pa roon. Tumango siya. Isang simpleng pagtango na hindi niya inaasahang magbubukas ng pinto sa isang mundong hindi niya kailanman naisip, isang lugar kung saan ang lahat ay perpekto, marangya, at kasabay nito'y nakakasakal. At mula sa pagkikitang iyon, isang kakaibang relasyon ang nagsimulang mabuo sa pagitan ng 19 taong gulang na mahirap na estudyante at ng 60 taong gulang na makapangyarihang babae. Para sa mga tagalabas, ito ay isang pag-ibig na may malaking agwat sa edad, isang kahangalan, isang pagnanais na umangat sa buhay. Ngunit walang nakakaalam na sa likod ng mga mamahaling hapunan, mga mararangyang regalo, at ng malambing na ngiti ni Aling Elena ay isang katotohanang magpapatayo ng iyong mga balahibo. Isang katotohanang mag-iwan ng pagkabigla sa sinumang makakarinig. Noong hapong iyon, walang tigil ang pag-ulan sa Cagayan de Oro. Pagkatapos ng klase, naghihintay si Elias sa labas ng eskwelahan, puno ng kaba ang kanyang dibdib. Ang mensahe ni Aling Elena mula pa kaninang tanghali ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip, "Ipasusundo kita mamayang hapon. Huwag kang mahiya, isipin mo na lang na bibisita ka sa bahay ng isang kamag-anak." Isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng eskwelahan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang bumaba at magalang na binuksan ang pinto para kay Elias. Namangha siya, hindi pa siya nakakasakay sa isang mamahaling sasakyan. Kumakabog ang kanyang dibdib sa paninibago. Lumiko ang sasakyan sa isang subdibisyon ng mga mayayaman, isang lugar na dati ay hanggang tingin lang si Elias mula sa labas ng mga bakal na tarangkahan. Dahan-dahang bumukas ang tarangkahan ng villa ni Aling Elena, na para bang ibang mundo ang kanyang pinapasok. Isang hardin ng mga rosas ang bumungad sa kanya, isang fountain na may kasamang malamyos na musika, at isang 3 palapag na bahay na may istilong Europeo. Ang lahat ay kumikinang sa ilalim ng mainit na ilaw. Pumasok si Elias na parang nananaginip, hindi nangangahas na hawakan ang anuman dahil sa takot na madumihan ito. Lumitaw si Aling Elena sa hagdanan, suot ang isang madilim na kulay na sedang roba,
at ang kanyang ngiti ay tila yumayakap sa buong paligid. Dumating ka na pala. Napagod ka ba sa biyahe? Halika't sabayan mo akong maghapunan. Sa hapunan, sa unang pagkakataon, natikman ni Elias ang mga pagkaing may kakaibang pangalan at lasa sa isang lugar na puno ng sining. Ikinuwento ni Aling Elena ang kanyang nakaraan, kung paano siya nagsimula sa wala, ang maagang pagpanaw ng kanyang asawa, ang hindi pagkakaroon ng anak, at kung paano niya itinuon ang kanyang isip sa pagbuo ng kanyang imperyo. Naging napakalungkot ng buhay ko, Elias, pero ngayong nandito ka, pakiramdam ko ay may kasama na ako sa bahay. Yumuko si Elias at biglang natahimik ang kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit nalilito siya sa kabaitan ng babae. Hindi ito tulad ng sa kanyang ina o guro, kundi parang isang babaeng nangangailangan ng pagmamahal. Pagkatapos ng hapunan, dinala siya nito sa pribadong silid-aklatan, isang malawak na silid na may daan-daang libro na maayos na nakasalansan, at may amoy ng kahoy at tuyong bulaklak. Habang nagtitimpla ito ng tsaa, napatingin si Elias sa isang larawan na nakasabit sa gitna ng silid, isang larawan ng isang binatang nasa mahigit 20 taong gulang na nakatayo sa tabi ni Aling Elena, na may malawak na ngiti. Iyan si Mateo, anak ng matalik kong kaibigan. Tumira siya rito ng ilang panahon, pero malayo na siya ngayon, sabi ni Aling Elena na parang hangin lang na dumaan. Hindi ito gaanong pinansin ni Elias, inisip niya lang na marahil ay may minahal itong parang anak na umalis din, ngunit sa kalaunan, nang mabunyag ang lahat, doon niya naintindihan na ang pangalang Mateo ay hindi lang isang bisitang dumaan, kundi isang bahagi ng isang madilim na alaala na walang sinuman ang nangangahas na ungkatin. Noong gabing iyon, natulog si Elias sa villa sa paanyaya nito. Sa mainit na silid na may puting-puting kumot, hindi siya makatulog hindi dahil sa takot, kundi dahil may kung anong kakaibang damdamin na lumalaki sa loob niya, na mahirap pangalanan. At mula sa gabing iyon, nagsimulang lumihis ang landas ng buhay ni Elias. Isang landas na wala nang balikan. Kinabukasan, habang tumatagos ang sinag ng araw sa puting kurtina, nagising si Elias na may halong pagkalito. Ang banayad na amoy mula sa essential oils ay kumakalat sa buong silid. Alas 7 na ng umaga, kaya dali-dali siyang bumangon, nag-ayos para magpaalam na pabalik sa eskwelahan. Ngunit paglabas niya ng silid, nakita niya si Aling Elena na nakaupo na sa hapagkainan sa ibaba, suot ang isang light beige na damit na seda, nakapusod ang buhok, at dahan-dahang humihigop ng kape. Nang makita si Elias na bumababa, umiti ito, "Huwag kang magmadali, tinawagan ko na siguro Antonio para ipagpaalam ka ngayong araw. Manatili ka muna rito para makapagpahinga." Sandaling natigilan si Elias, wala pang sinumang nag-alaga sa kanya ng ganito. Dahan-dahan siyang tumango, may kaunting pasasalamat at pagtataka, ngunit hindi na siya tumanggi. Simple ngunit elegante ang kanilang almusal. Ikinuwento ni Aling Elena ang tungkol sa mga modernong sakahan sa Davao del Norte, kung saan siya namumuhunan at namamahala ng daan-daang empleyado. Paminsan-minsan, ipinapakita niya kay Elias ang mga larawan sa kanyang telepono ng mga luntiang bukirin, mga high-tech na greenhouse, at mga kabataang nagtatrabaho roon. "Kung gusto mo, pwede kitang i-arrange para sa internship mayong summer. Pero mas gusto kong manatili ka sa tabi ko, kausapin ako, tulungan akong magbasa ng libro, at mag-relax. Napakagaan ng pakiramdam ko kapag kasama kita." Ang mga salitang iyon ay hindi parang pakiusap, kundi isang imbitasyon na mas malapit pa sa ordinaryo. Nag-atubili si Elias, "Salamat po, pero estudyante lang po ako. Baka wala po akong maitulong." Dahan-dahang ibinaba ni Aling Elena ang tasa ng kape at tumitig ng malalim sa mga mata ni Elias, "Maging ikaw lang, sapat na yon." Mula noon, naging madalas na ang pagbisita ni Elias sa villa. Nagsimulang lumitaw ang mga maliliit na regalo sa kanyang bulsa, mula sa bagong cellphone, sapatos na katad, hanggang sa isang pinasadyang suit. Sabi ni Aling Elena, ito raw ay gantimpala dahil mabait siya at marunong makinig. Sa eskwelahan, nagsimula na ang bulong-bulungan. May nagsasabing si Elias ay isang pilot, at may mga tumatawa sa likuran niya, sinasabing ipinagpapalit niya ang kanyang kabataan para umangat sa lipunan. Ngunit hindi ito pinansin ni Elias, para sa kanya, ang pinakamalinaw na nakikita niya ay ang magandang kinabukasan na nagbubukas para sa kanya. Si Maria, ang kaklase niyang may lihim na pagtingin kay Elias, ay nagsimulang mapansin ang pagbabago sa kanya. Hindi na siya ang mabait na kaibigan na nanghihiram ng notes. Ngayon, si Elias ay naging malamig, mailap, at may kung anong kalayuan sa kanyang mga mata. Niyaya ni Maria si Elias na mag-aral, ngunit tumanggi ito.
Nagpadala siya ng mensahe, binasa lang ito, ngunit hindi sinagot. Isang hapon, hindi sinasadyang nakita ni Maria si Elias na bumababa mula sa isang mamahaling sasakyan malapit sa eskwelahan. Sa loob ng sasakyan, sa likod ng madilim na salamin, ay ang pamilyar na anyo ng isang babae. Si Aling Elena ay nakangiti at bahagyang tumango kay Maria. Ang tingin ng babaeng iyon ay nagdulot ng kilabot kay Maria. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Maria sa dormitoryo, binuksan niya ang kanyang telepono at hinanap ang mga salitang Aling Elena Cagayan de Oro. At mula roon, ang mga malabong piraso sa kanyang isipan ay unti-unting nagliwanag na nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Halos hindi nakatulog si Maria ng gabing iyon. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang imahe ni Aling Elena, ang babaeng elegante at mahinahon, ngunit may tingin na nakakapanindig balahibo. Hindi niya maintindihan kung bakit siya labis na nag-aalala. Marahil ay dahil kay Elias, ang kaibigan niyang dating may mainit na ngiti tuwing tinutulungan siya sa mga takdang aralin na ngayon ay tila naging ibang tao. Binasa ni Maria ang bawat artikulo, karamihan ay tungkol sa matagumpay na karera ni Aling Elena, mula sa pagiging isang mananahi hanggang sa pagiging isang real estate magnate sa hilagang rehiyon. Gayunpaman, ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang mga tsismis na nakasulat sa ilang personal na blog. Ang babaeng iyon ay sobrang yaman ngunit sobrang nag-iisa. Ang mga taong naging malapit sa kanya ay pawang nawawala. Isang komento sa ibaba ang nagpatigil kay Maria. Sinubukan niyang maghanap ng ibang keyword, batang kasintahan ni Aling Elena. At sa kanyang pagkagulat, may isang lumang post 5 taon na ang nakalipas sa isang anonymous na forum. Doon, isang user ang nagkwento na ang kanyang kapatid ay dating personal na katulong ni Aling Elena bago biglang umalis ng walang dahilan at pinutol ang lahat ng ugnayan sa pamilya. Kalakip nito ay isang malabong larawan na kinunan mula sa malayo, isang binatang nasa edad 20 pataas na nakatayo sa harap ng villa na may pagkakahawig kay Elias. Biglang kumirot ang puso ni Maria. Samantala, si Elias ay tila nabubuhay sa isang panaginip. Hindi na siya nakikipagsiksikan sa bus, hindi na nag-aalala sa pambili ng pagkain. Tuwing umaga, may sumusundo sa kanya, sa hapon ay may nagmamasahe, at sa gabi ay kumakain sa isang marangyang hapagkainan. Inalagaan siya ni Aling Elena na parang isang kayamanan, mula sa mga bitamina, schedule ng pag-aaral, hanggang sa pamamahala ng kanyang bank account. Sabi nito, huwag ka nang mag-isip ng kahit ano, ako na ang bahala. Ang iyong kabataan ay mahalaga, ngunit para sa akin, ang iyong presensya ay mas mahalaga pa kaysa sa oras. Noong una, nalito si Elias, ngunit unti-unti niyang hinayaan ang lahat. Nagsimula ito sa awa para sa babaeng malungkot at maraming pinagdaanan, pagkatapos ay hindi na niya alam kung awa pa ba ito o pagdepende na. Ngunit sa kabila ng marangyang buhay, nagsimula siyang makapansin ng mga kakaibang bagay. Sa tuwing lalabas siya ng villa, laging may kasamang driver. Sinubukan niyang tawagan ang mga dati niyang kaibigan ngunit walang sumasagot. Kalaunan, nalaman niyang lahat ng kontak sa kanyang telepono ay pinalitan o lihim na na-block. Isang gabi, habang nagbabasa, nakarinig si Elias ng mga kaluskos sa kisame. Lumabas siya sa pasilyo, tumingala, at natuklasan ang isang maliit na kamera na nakatago sa likod ng ilaw sa dingding. Hindi lang isa, tila bawat sulok ng bahay ay binabantayan. Balak niyang tanungin si Aling Elena, ngunit nagdalawang isip, dahil sa tuwing tinitignan siya nito, ang mga mata nito ay nananatiling malambing, na tila gusto siyang yakapin at aluin. Ikaw ang liwanag sa bahay na ito, Elias. Ngumiti si Elias, ngunit sa loob niya, nagsimula na ang isang mabigat na pakiramdam, ang pakiramdam na hindi na siya malaya. Tila ang lahat ng kanyang nararanasan ay isang gintong hawla na iginuhit ng iba, na ang pinto ay tahimik ng isinara. Nagpasya si Maria na hindi na siya maaaring manahimik. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa silid-aklatan ng unibersidad at hiniram ang mga talaan ng mga seminar na inorganisa ng akademya na may kinalaman sa mga pribadong kumpanya. Sa isang panloob na newsletter 3 taon na ang nakalipas, nakita niya ang isang pangalan, Mateo de la Cruz, isang dating mag-aaral na nagtapos noong 2017, na dating kinatawan ng mga mag-aaral na inanyayahang magtrabaho sa sakahan na pinupunduhan ni Aling Elena. Ngunit ang kakaiba, mula noon ay wala nang anumang impormasyon tungkol sa kanya. Walang artikulo, walang larawan, walang mga nagawa. Tila hindi siya kailanman umiral. Sinabi ng kanyang kutob na ang nangyayari kay Elias ay nangyari na dati, at posibleng inuulit lang ni Elias ang sinapit ng isang taong tahimik na naglaho.
Noong hapong iyon, pinuntahan ni Maria ang ina ni Elias, si Aling Celia, na nagtatrabaho bilang kasambahay sa isang pamilya sa Davao del Norte. Nagulat si Aling Celia nang makita si Maria. Abala sa pag-aaral ang anak ko, iha. Sabi niya, tinutulungan daw siya ni Aling Elena, kinuha pa siya ng klase sa English at soft skills kaya doon na siya tumitira sa villa. Naiyak ako sa tuwa nang marinig ko yon. Hinawakan ni Maria ng mahigpit ang kanyang kamay at nag-aalangang nagtanong, hindi po ba kayo nagtataka na parang ang bilis ng lahat? Nag-aalala po ako para kay Elias. Malaki na po ang ipinagbago niya, hindi na siya ang dating Elias. Natahimik si Aling Celia ng matagal at unti-unting lumungkot ang kanyang mga mata. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang larawan ni Elias noong high school, yakap-yakap ang kanyang ina, na may ngiting simple at masaya. Napapansin ko rin na may kakaiba. Pero mahirap lang tayo, iha, kaya kung sino man ang tumulong, nagpapasalamat tayo. Baka mahal talaga siya ni Aling Elena. Hinawakan ni Maria ang kamay ng matanda, na may determinasyon sa kanyang mga mata. Sa tingin ko po, hindi lang ito pagmamahal. Aalamin ko po ang lahat. Samantala, sa villa sa Cagayan de Oro, si Elias ay nabubuhay sa isang serye ng mga araw na payapa sa paraang hindi normal. Tinatawag na siya ni Aling Elena na kamag-anak. Hindi na siya madalas pumapasok sa eskwela at sa halip ay may pribadong tutor sa bahay. Sa tuwing lalabas si Elias, laging may kasamang driver. Bawat bank account, bawat gadget na bigay sa kanya ay may naka-install na monitoring software. Bawat text message, bawat pag-access sa internet ay nasa kamay ng babae. Minsan, sinubukan ni Elias na mag-email kay Maria mula sa kanyang personal na computer. Ngunit nag-error ang system, limitado ang kanyang access. Bigla niyang naalala si Mateo, ang lalaki sa larawan sa silid-aklatan. Sinabi ni Aling Elena na malayo na si Mateo, ngunit saan? Hindi niya kailanman ikinuwento ang detalye, walang kamag-anak, walang larawan, walang burol, basta naglaho na lang. Isang gabi, lihim na umakyat si Elias sa ikatlong palapag, ang lugar na mahigpit na ipinagbabawal ni Aling Elena. Nakalock ng maigi ang pinto, ngunit mula sa maliit na siwang sa ilalim, mayroong amoy na parang disinfectant na may halong amag. Kinilabutan siya. Pagbalik niya sa kanyang silid, bukas na ang ilaw. Sa kama ay may isang bagong suit, maayos at elegante, na may kasamang maliit na papel na may malambot na sulat kamay, bukas ay kaarawan ko. Gusto kong isuot mo ito. Manatili ka sa tabi ko buong araw, huwag kang aalis. Elena. Dahan-dahang lumunok si Elias, isang saglit na pagkalito ang dumaan sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ito ba ay pag-ibig, pag-aalaga, o isang gintong tali na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Umuulan sa labas, tulad ng unang gabing tumuntong siya sa lugar na ito. Ngunit ang kaibahan, ngayon ang puso ni Elias ay hindi na kinikilig, kundi puno ng isang malabong kilabot. Sa araw ng kaarawan ni Aling Elena, ang villa sa Cagayan de Oro ay tila nagbago ng anyo, na may mga puting bulaklak na nakalatag sa hardin. Ang mga mesa para sa salusalo ay nakahilera sa tabi ng fountain. Ang mga ginintuang ilaw mula sa loob ng bahay ay nagmistulang palasyo. Isang classical orchestra ang nag-aayos ng kanilang mga instrumento. May mga makeup artist at event organizer na kinuha mula sa isang sikat na kumpanya. Tahimik na nakatayo si Elias sa kanyang silid, hawak ang mamahaling suit na may malambot na tela at amoy ng pabango, ngunit nanlalamig ang kanyang balat. Hindi pa siya nakakadalo sa isang ganito karangyang kaarawan, lalo na bilang pangalawang pangunahing tauhan. Gaya ng sinabi ni Aling Elena dati, hindi ko kailangan ng mga bisita para batiin ako, sapat nang nasa tabi kita. Ang mga salitang iyon ay umalingaw pa rin sa kanyang isipan. Maging ang mga staff ay hindi nangahas na magtanong, tinitignan lang nila si Elias na may halong paghanga at awa. Sa gabi, nagsimula ang party, at ang malamyos na musika ay umalingaw sa mahangin na hardin. Kakaunti lang ang mga bisita, karamihan ay mga malalapit na katulong, kasambahay, at dalawang matandang kaibigan ni Aling Elena, walang media, walang mga kasosyo sa negosyo. Ito ay hindi isang party para magpasikat, kundi isang pribadong seremonya. Naupo si Elias sa tabi ni Aling Elena. Suot nito ang isang dark purple velvet na damit, may jade bracelet sa kanyang pulso, at bahagyang pulang lipstick. Nakapusod ang kanyang kulay pilak na buhok. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya, tila bumabalik sa kanyang kabataan. Alam mo ba? Ito ang unang pagkakataon na nagdiwang ako ng kaarawan na may kasamang kapamilya. Bumulong ito,
at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa kamay ni Elias. Mula ngayon, sa bawat kaarawan ko, nandito ka, ha? Pilit na ngumiti si Elias. Nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib, na tila nilalamon siya ng napakapormal na kapaligiran. Ang lahat ay nag-uusap ng mahina, nagsasalin ng alak, at kumakain ng appetizer gamit ang kutsilyo at tinidor. Ngunit ang lahat ay tila isang nakahandang script. Nang malapit nang matapos ang party, tumayo si Aling Elena at itinaas ang kanyang baso ng red wine. Mayroon akong maliit na anunsyo. Simula ngayon, magtatatag ako ng isang scholarship fund na ipapangalan sa taong nasa tabi ko, si Elias, para sa mga mahihirap ngunit masisipag na mag-aaral ng Mindanao Academy of Agriculture. At opisyal ko na ring idinedeklara si Elias bilang tagapagmana ng aking personal na yaman. Tumahimik ang lahat. Natigilan si Elias. Hindi niya kailanman narinig ito mula sa ginang. Tumayo ang lahat at pumalakpak. Binati siya ng ilan gamit ang mga formal na salita na may halong pahiwatig. Ngunit sa puso ni Elias may kung anong nabasag. Pakiramdam niya ay itinulak siya sa papel ng isang puppet na inihanda ni Aling Elena para sa isang pagtatanghal. Nang gabing iyon, pagkatapos ng party, tahimik na lumabas si Elias sa hardin at umupo sa isang batong upuan malapit sa koi pond. Ang hangin ay umiihip sa mga puno, at ang kaluskos ng mga dahon ay parang mga madilim na bulong. Kinuha niya ang kanyang telepono, balak tawagan ang kanyang ina, ngunit nakatanggap siya ng isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Kung nasa villa ka sa Cagayan de Oro, mag-ingat ka. Isang taong nagngangalang Mateo ang dating nakatira dyan at ngayon ay nawawala ng walang bakas. Nag-aalalang lumingon si Elias. Sino ang nag-text? Sino ang nakakaalam tungkol kay Mateo? Sino ang nagmamasid sa kanya? Bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono. Tumatawag si Aling Elena. Nagliwanag ang screen, at umalinggaw ang pamilyar na boses. Elias, ayos ka lang ba? Nakita kitang matagal na sa hardin. Malamig dyan, pumasok ka na. Ang mga salitang ihinihintay kita ay puno ng lambing. Ngunit sa unang pagkakataon, nanindig ang balahibo ni Elias. Lumingon siya, at mula sa bintana sa ikalawang palapag, nandoon si Aling Elena, hawak ang isang baso ng alak, na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nitong pinagmamasdan. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na nakatulog ng mahimbing si Elias. Mula sa tingin ni Aling Elena sa hardin hanggang sa text mula sa hindi kilalang numero, lahat ay tila mga piraso ng isang malabo at madilim na palaisipan. Kinabukasan, nagdahilan siyang kailangan niyang pumunta sa eskwelahan para sa isang essay at nagpaalam na umalis. Bahagyang kumunot ang noo ni Aling Elena ngunit pumayag din bago siya umalis, ipinatong nito ang kamay sa kanyang balikat, at bumaba ang tono ng boses nito. Kung may makipag-ugnayan sa iyo, lalo na ang mga nagsasabing alam nila ang nakaraan, huwag kang maniwala. Naiinggit lang sila sa relasyon natin. Tumango si Elias, ngunit nagwawala ang kanyang kalooban. Paglabas niya ng gate ng villa, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakalanghap siya ng tunay na kalayaan. Sa isang maliit na coffee shop malapit sa eskwelahan, binuksan ni Elias ang kanyang telepono at hinanap ang numerong nag-text sa kanya. Hindi makontak ang numerong ito, ang sabi pa rin. Sinubukan niyang mag-reply, ngunit nag-error ang system, blinok ka ng user na ito o tinanggal na ang account. Nagpasya siyang pumunta sa silid-aklatan ng akademya at hinalungkat ang listahan ng mga dating mag-aaral. Nakita niya ang malabong impormasyon tungkol kay Mateo de la Cruz. Ipinanganak noong 1975, nagtapos na may mataas na karangalan noong 2017 at naging kinatawan ng mga mag-aaral sa isang high-tech na programa sa agrikultura kasama si Aling Elena. Ngunit doon natapos ang kanyang talaan, walang kasalukuyang trabaho, walang contact address, isang ganap na blanko. Nagtanong-tanong si Elias sa mga dating guro. Isang matandang propesor ang bahagyang nakaalala, si Mateo ba, yung mabait na bata noon? Parang pagkatapos siyang imbitahan sa villa ni Aling Elena para sa isang pribadong trabaho, bigla na lang siyang huminto sa pag-aaral. Wala nang nakakaalam kung nasaan siya. Nagpasalamat si Elias at umalis, mabigat ang kanyang ulo, lahat ay masyadong nagkakatugma. Mula sa larawan sa silid-aklatan ni Aling Elena hanggang sa detalyeng malayo na si Mateo, at ngayon ay ang mga bakas na binura mula sa sistema ng eskwelahan. Tahimik siyang naupo sa isang bench sa campus. Tumatagos ang sikat ng araw sa mga puno, ngunit hindi siya nito napainit. Nag-vibrate ang kanyang telepono.
Isang text mula sa isa pang hindi kilalang numero, ngayon ay may isang linya lang, huwag mong hayaang maging pangalawang Mateo ka. Pinagpawisan si Elias. Lumingon-lingon siya, walang kahina-hinala, walang kamera na nakatutok sa kanya, ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid ay nananatili. Sa sandaling iyon, lumitaw si Maria. Hawak niya ang isang folder na may mga nakaprint na dokumento. Nang makita si Elias, hindi nagsalita si Maria, inilapag niya lang ang folder sa mesa at diretsong tumingin sa kanya. Kailangan mong malaman ang lahat ng katotohanan. Isang buwan na akong nag-imbestiga. May mga taong dating gustong ilantad ang tungkol kay Aling Elena pero tinakot sila. Isa sa kanila ay nawawala na, walang iniwang bakas. Binuksan ni Elias ang folder. Sa loob ay mga kopya ng mga artikulo, mga mensahe mula sa mga lumang forum, mga screenshot ng monitoring software sa telepono, at lalo na, ang isang kopya ng psychological evaluation ni Aling Elena mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ang diagnosis, personality disorder, obsession, at pagiging kontrolado. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig, Elias. Bumulong si Maria, nakatira ka sa kamay ng isang taong hindi kayang kontrolin ang sarili niyang emosyon, at lahat ng umaalis sa kanya ay nawawala. Malakas na tumibok ang puso ni Elias. Sa kanyang isipan, naglaro ang bawat malambing na salita, bawat mamahaling regalo, bawat tingin na tila puno ng pag-aalaga, ngunit laging may kontrol. Posible ba? Siya ba ay isang bagong Mateo, isang ibang bersyon sa koleksyon ng mga baluktot na emosyon ng isang makapangyarihan at malungkot na babae? At kung ganoon niya, may pagkakataon pa ba siyang makaalis? Tumayo si Elias, hawak ang folder na may pagkalito sa kanyang mga mata. Matutulungan mo ba ako? Halos pabulong niyang sabi. Tumango si Maria. Kahit masakit ang kanyang puso, higit kaninuman gusto niyang iligtas si Elias bago mahuli ang lahat. Noong gabing iyon, bumalik si Elias sa villa ng tahimik. Binuksan pa rin ng driver ang pinto ng sasakyan, at yumuko pa rin ang kasambahay, ngunit para kay Elias, lahat ay tila peke at malamig. Bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay gumagawa ng isang hungkag na tunog na tila umuulit mula sa kailaliman ng kanyang isipan. Naghihintay si Aling Elena sa sala. Maliwanag pa rin ang silid, ngunit iba sa dati. Ngayon ay tahimik siyang nakaupo, hindi nakangiti, hindi nagtatanong. Pagpasok niya, nagsalita ito, sa isang patag na boses, medyo matagal ka sa labas ngayon, halos 2 oras akong naghintay para sa hapunan. Natigilan si Elias. May ginawa lang po ako sa eskwela. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na malambing tulad ng dati, kundi puno ng pagsisiyasat. Sino ang kausap mo? Saan ka pumunta? May nag-text ba sayo? Pinagpawisan ng malamig si Elias. Sinubukan niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Nakipagkita lang po ako sa kaklase para sa group project. Natahimik ito. Makalipas ang ilang sandali, ngumiti si Aling Elena at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Naniniwala ako sa iyo, pero huwag ka sanang maglilihim sa akin. Alam mo naman, ang lugar na ito ay para sa pagmamahalan, hindi para sa kataksilan. Noong gabing iyon, hindi nangahas na matulog si Elias. Nakaupo siya sa kanyang silid, yakap ang folder na ibinigay ni Maria na itinago niya sa ilalim ng kanyang aparador. Bawat ingay sa labas ng pasilyo ay nagpapagulat sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Aling Elena, ngunit tiyak na hindi na ito ang babaeng malambing na nakilala niya. Kinabukasan, nagsimulang magpanggap si Elias na masaya, sinusubukang gawin ang lahat ayon sa kagustuhan ni Aling Elena. Kinukunan niya ng litrato ang pagkain, sumasagot ng malumanay, at nagpapakita ng pasasalamat. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nagpaplano siyang unti-unting kunin ang kanyang mga personal na gamit, lihim na ilipat ang impormasyon ng kanyang account, at mangolekta ng ebidensya tungkol sa mga kakaibang bagay sa villa. Tila naging maayos ang lahat. Hanggang isang gabi, nang subukan niyang buksan ang kanyang personal na computer, at isaksak ang USB na naglalaman ng data mula sa folder ni Maria, kumurap ang screen. Isang babala ang lumitaw, na-detect ng monitoring system ang hindi otorisadong pag-access. Lahat ng aktibidad ay iulat sa administrator. Kumabog ng malakas ang puso ni Elias. Sa sobrang taranta, binunot niya ang USB at ang power cord. Ilang minuto ang lumipas, tumunog ang kanyang telepono. Isang text mula sa system manager, huwag mong subukang tumakas. Bawat galaw mo ay nasa kamay ko. Natigilan si Elias. Napagtanto niyang hindi siya kailanman naging malaya.
Kahit saan sa villa na ito, bawat kilos niya ay binabantayan, at bawat koneksyon sa labas ay posibleng kontrolado. Lumabas siya sa balkonahe. Malakas ang hangin at nanlalamig ang kanyang mga daliri. Sa ibaba, sa hardin, isang malabong ilaw ang tumatama sa isang lumang estatwa ng isang binatang nakahalukip-kip na may malabong mukha na tila iyak. Biglang naalala ni Elias na iyon ang estatwang ipinagawa ni Aling Elena ayon sa anyo ng dating pamangkin na tumira roon. Si Mateo. Kinilabutan siya. Kinabukasan, nagkunwari si Elias na may sakit para hindi pumasok sa eskwela. Ngunit bago pa man siya makapag-email sa universidad, lumitaw si Aling Elena sa harap ng kanyang silid, may dalang isang baso ng mainit na gatas. Umupo ito at tinitigan siya, narinig kong ginamit mo ang computer kagabi. Ano ang hinahanap mo? Natigilan si Elias. Nag-backup lang po ako ng mga lecture. Mahinang tumawa ito, isang napakabagal na tawa. Kung talagang gusto mo akong iwan, sana hinayaan mo muna akong maghanda. Takot ako sa mga biglaang pag-alis, tulad ng nangyari kay Mateo. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumunit sa huling tabing. Tumingin si Elias sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang na tila tunay na nasasaktan, ngunit sa likod ng sakit na iyon ay isang malalim na kadiliman, na tila sinumang mangahas na umalis sa buhay niya ay kailangang magbayad. Mula sa pag-uusap na iyon, nabuhay si Elias sa pakiramdam na parang may nakasakal sa kanya. Si Aling Elena ay nanatiling malambing, nakangiti, at nagtitimpla ng gatas para sa kanya tuwing gabi, ngunit hindi na siya nagtitiwala sa anumang pag-aalaga nito. Nauunawaan niyang lahat ay nakalkula at bawat galaw niya ay sinusubaybayan. Ang ikatlong palapag, kung saan naamoy niya ang disinfectant at amag, ay naging isang bangungot. Laging sarado ang pinto, protektado ng isang electronic lock. Ilang beses niyang sinubukang lumapit, ngunit laging pinipigilan ng kasambahay sa malumanay na paraan, bodega po iyan. Maalikabok, huwag na po kayong umakyat. Isang gabi, nagkunwari si Elias na mahimbing na natutulog at lihim na lumabas sa pasilyo. Maingat ang bawat hakbang niya, iniiwasang gumawa ng ingay sa sahig na kahoy. Dala niya ang isang maliit na tansong kawad na kinuha niya mula sa isang technical model sa laboratorio ng eskwelahan para subukang buksan ang kandado. Biglang tumunog ang isang maliit na kampana, hindi malakas, ngunit sapat para matigilan siya. Agad na bumukas ang ilaw sa pasilyo. Bumukas ang pinto ng silid ni Aling Elena. Nandoon siya, nakalugay ang buhok, suot ang isang cream-colored na pantulog, at ang kanyang mga mata ay hindi galit kundi puno ng malalim na kalungkutan. Elias, hindi ka na ba talaga naniniwala sa akin? Hindi nagsalita si Elias, pakiramdam niya'y wala ng saysay ang anumang salita. Lumapit ito, marahang hinawakan ang kanyang kamay, at kinuha ang tansong kawad. Naiintindihan ko, natatakot ka, pero hindi kahit sino ay pwedeng pumasok sa ikatlong palapag. Nandoon ang mga alaala ko. Natahimik siya. Bukas, kung gusto mo talagang malaman, papayagan kitang umakyat. Pero gusto kong mangako ka ng isang bagay. Ano po yon? Tanong ni Elias, tuyo ang kanyang lalamunan. Kahit anong makita mo, huwag mo akong iiwan, pwede ba? Kinabukasan, makulimlim ang langit sa Maynila at umaambon sa daan papasok sa villa. Umakyat si Elias sa ikatlong palapag, kasunod si Aling Elena. Binuksan ang pinto gamit ang fingerprint hindi sa kanya, kundi kay Mateo. Kitang-kita ni Elias ang pangalan sa screen ng lock. Bumukas ang pinto, at sumalubong ang amoy ng amag na may halong luma ng lavender. Madilim ang silid, tanging isang dilaw na ilaw mula sa kisam ang nagbibigay liwanag. Sa gitna ng silid ay isang kama na may puting kumot, sa tabi nito ay isang aparador, isang estante ng libro, at isang malaking larawan ni Mateo na nakasabit sa dingding. Lahat ng gamit ay nanatiling parang isang maliit na museo. Tahimik na tumayo si Aling Elena, nanginginig ang kamay na ipinatong sa ulunan ng kama. Dito tumira si Mateo. Kamukhang kamukha mo siya, Elias, mula sa mga mata, ngiti, hanggang sa pananalita. Akala ko noon, sapat na siya sa tabi ko para hindi na ako malungkot. Nasaan na po siya? Biglang tanong ni Elias. Tumingin sa kanya si Aling Elena, may luha sa mga mata, ngunit ang kanyang boses ay kalmado sa paraang nakakakilabot, umalis siya, walang paalam. Hinanap ko siya ng matagal. Siguro, tulad mo, wala rin siyang pasensya sa akin. Napakuyom ng kamao si Elias. Hindi na siya nangahas magtanong pa, ngunit alam niyang hindi umalis si Mateo. Si Mateo ay binura sa mundong ito,
tulad ng kung paano niya sinisira ang isipan ni Elias. Noong hapon ding iyon, lihim na nag-text si Maria, kailangan mong umalis sa villa. Naipadala ko na ang impormasyon tungkol kay Mateo sa pulisya, pero hindi tayo pwedeng maghintay. Kailangan nila ng pisikal na ebidensya. Kunin mo ang kahit anong bagay mula sa ikatlong palapag na may dokumento o larawan. Hihintayin kita sa likod ng gate ng villa ng 2:00 ng madaling araw. Tahimik na tumango si Elias sa harap ng screen. Marahil ito na ang huling gabi niya rito, ang huling gabi na makakaalis siya. Hindi nakatulog si Elias buong gabi. Binilang niya ang bawat tiktak ng orasan, ang bawat ihip ng hangin sa siwang ng bintana, at ang bawat malabong yabag ng mga kasambahay sa ibaba. Lahat ay tila isang senyales na may mangyayari at wala nang balikan. 1:45 ng umaga, nagsuot si Elias ng itim na damit, itinago ang telepono sa loob ng kanyang jacket. Nagsuot siya ng manipis na guwantes na tela na bigay ni Maria para maiwasan mag-iwan ng bakas. Sa ilalim ng kama, itinago niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng isang piraso ng buhok mula sa suklay ni Aling Elena, isang sample ng kuko na may tuyong dugo mula sa first aid kit sa ikatlong palapag, at isang lumang larawan ni Mateo na kinuha niya mula sa frame kahapon. Lahat ay ebidensya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at lumabas sa pasilyo. Napakatahimik ng paligid, 10 minuto na lang bago mag-2:00. Nagtungo siya sa likurang hagdanan, ang daan patungo sa gate kung saan naghihintay si Maria. Ngunit paghawak niya sa doorknob, isang mahinang paghinga ang narinig niya sa kanyang likuran. Nagulat si Elias at lumingon. Sa ilalim ng ilaw mula sa itaas, isang tao ang nakatayo ilang hakbang lang mula sa kanya, hindi si Aling Elena, kundi isang binata. Matangkad siya, maputla ang mukha, at ang kanyang mga mata ay tila wala sa sarili. Suot niya ang isang lumang pantulog, nakayapak, at magulo ang buhok. Nang tingnan niya ng maigi, natigilan siya. Si Mateo iyon, hindi sa larawan, hindi sa imahinasyon, kundi isang tunay na tao. Nakatayo roon. Sino ka? Tanong ni Mateo, ang boses niya ay parang bulong ng hangin. Naniga si Elias sa kinatatayuan, nanlalamig ang buong katawan. Umatras siya ng isang hakbang ngunit hindi maalis ang tingin. Lumapit si Mateo at ang mga mata nito'y nanatiling tulala, huwag kang umalis. Magagalit siya. Hindi niya pinapayagang umalis ang sinuman. Kailangan niya ng kasama magpakailanman. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa utak ni Elias. Naintindihan niya hindi kailanman umalis si Mateo. Hindi siya nawawala. Pinanatili siya sa pamamagitan ng gamot, manipulasyon sa isip, o marahil isang uri ng pagkakakulong sa pag-isip. Ginawa ni Aling Elena si Mateo na isang anino sa loob ng villa na ito. Napakuyom ng kamao si Elias at tumingin sa mga mata ni Mateo, hindi ka na ikaw. Kailangan mong umalis dito. Ngunit umiling si Mateo at mapait nang umiti, hindi ka makakatakas. Kung malalaman niya, gagawin niya ang lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang lahat ng ilaw sa pasilyo. Bumukas ng maluwag ang pinto sa dulo. Lumitaw si Aling Elena. Suot niya ang isang itim na sedang pantulog, hawak ang isang maliit na remote control, at ang kanyang mga mata ay wala ng lambing, wala ng ngiti, tanging absolutong kalamigan. Saan ka pupunta, Elias? Hinigpitan ni Elias ang hawak sa bag, alam niyang kung magpapabagal pa siya, siya na ang susunod. Tulad ni Mateo, buhay na parang hindi buhay, isang puppet na nakatali sa isang baluktot na pag-ibig at nakakatakot na kapangyarihan. Lalabas lang po ako sandali para magpahangin. Bahagyang umiti si Aling Elena, hindi pa ba sapat ang hangin dito? Pagkatapos ay lumapit siya at bumulong na tila ibinubuhos sa kanyang tainga, hindi ka alis ngayong gabi. Pinakandado ko na ang likurang gate. Nakalimutan mo na ba? Bawat galaw mo ay ako ang nagplano. Natigilan si Elias, ngunit sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Isang text mula kay Maria, nandito ako sa likod. May nakikita akong anino sa hardin. Ayos ka lang ba? Hinawakan ni Elias ng mahigpit ang telepono at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Aling Elena, sa unang pagkakataon na wala ng takot, hindi na ako mananatili rito. Hindi ako si Mateo at hindi ako kabilang dito. Natahimik si Aling Elena. Isang saglit na pagkataranta ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay mumiti siya at umatras sa dilim ng pasilyo. Subukan mo, pero tandaan mo, walang sinuman ang nakakatakas sa pag-ibig ko. Walang sinuman.
Tumalikod si Elias at mabilis na tumakbo patungo sa likurang pinto kung saan naghihintay ang kanyang kapalaran. Mabigat ang kanyang mga hakbang, ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyong hindi matitinag. Bumukas ang pinto sa likod ng villa, isang maliit na click ang umalingaw-ngaw, sapat para mapatigil ang pagtibok ng puso ni Elias. Tumakbo siya sa basang damuhan, kung saan isang maliit na bahagi lang ang nailawan. Sa unahan, nakatayo si Maria, nagtatago sa likod ng isang halaman. Elias, bulong ni Maria, puno ng takot ang mukha. Bilisan mo, may nakita akong dumaan sa gilid. Walang sinabi si Elias, inabot lang niya kay Maria ang bag na naglalaman ng ebidensya. Maputla ang kanyang mukha, basa ng pawis ang kanyang damit, at bakas pa rin ang matinding takot sa kanyang mga mata. Nasa loob si Mateo, pero hindi na siya matino, parang na-hypnotize. Hinawakan ni Maria ang kamay ni Elias, puno ng determinasyon. Kailangan mong umalis dito ngayon, din tumawag na ako ng pulis, pero kailangan nila ng oras. Hindi mo pwedeng hayaan siyang burahin ang lahat ng bakas. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang ilaw mula sa isang sulok ng hardin. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa likuran, saan ka pupunta, Elias? Lumingon silang dalawa. Isang malaking lalaking nakaitim, ang personal na katulong ni Aling Elena, ang laging tahimik na nakatayo sa likuran niya sa mga party. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila, nakapamulsa, at ang tingin ay parang patalim, pinapabalik ka ni Aling Elena. Umalis ka nang walang paalam. Iyan ay kawalang galang. Umatras si Elias para protektahan si Maria. Mariin siyang nagsalita, hindi ako babalik. Hindi ako bilanggo. Bahagyang umisi ang katulong. Nabubuhay ka dahil kay Aling Elena, pag-aaral mo, damit, sasakyan, pati ang kinabukasan mo. Akala mo ba ganoon kadaling umalis? Mabilis na kinuha ni Maria ang kanyang telepono at tinawagan ang emergency number, ngunit bago pa niya ito mailapit sa kanyang tainga, sumugod ang katulong. Isang malakas na hila ang nagpatalsik sa telepono sa basang damuhan. Huwag kang gumawa ng gulo. Ayaw niya ng sumusuway. Sumugod si Elias at itinulak ito palayo, hila-hila si Maria patakbo sa gate. Tumakbo sila sa gitna ng mga puno, sa likod ng hardin, kung saan may isang maliit na bakal na gate na nakakandado ng kadena. Kinuha ni Maria ang susi mula sa kanyang bulsa, isang kopya na lihim na kinuha ni Elias noon at nanginginig na binuksan ang kandado. Isang segundo na lang. Isang malakas na ingay ang narinig nila sa likuran. Naabutan sila ng katulong, sumusugod na parang isang mabangis na hayop. Niyakap ni Elias ang lalaki, at sabay silang natumba. Habang naglalaban, sumigaw si Maria, mag-ingat ka. Umikot si Elias at sinipa ng malakas ang katulong, dahilan para ito'y mawala ng balanse. Nabuksan ni Maria ang kandado at hinila si Elias palabas. Tumakbo sila ng hindi lumilingon, hanggang sa hindi na nila makita ang mga ilaw ng villa, hanggang sa ang mga yabag na humahabol ay naging isang alingawngaw na lang sa kanilang isipan. Napaluhod silang dalawa sa ilalim ng isang matandang puno ng nara sa tabi ng daan, kung saan malabo ang ilaw. Hinawakan ni Maria ang kamay ni Elias, nanginginig ang boses, nakalabas ka na, nakatakas ka na talaga. Walang sinabi si Elias, ngunit tahimik na dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa saya, kundi dahil naiwan pa rin si Mateo sa loob, isang kaluluwang nakakulong sa isang nawawalang katawan, isang taong hindi na sapat ang katinuan para malaman na siya'y isang bilanggo. Kinabukasan, sa istasyon ng pulis, isinumite ni Maria ang lahat ng ebidensya. Tinanggap ng pulisya ang kaso at iniutos na isil ang villa para sa investigasyon, ngunit nilinaw din nilang komplikado ang kaso. Si Aling Elena ay makapangyarihan at may mga koneksyon, kailangan namin ng oras. Tahimik na nakaupo si Elias sa tabi, malalim ang iniisip. Alam niyang nagsisimula pa lang ang laban. Ang villa na yon, ang babaeng yon, ay hindi basta-basta susuko. 2 araw pagkatapos makatakas sa villa sa Cagayan de Oro, hindi pa rin makatulog ng mahimbing si Elias. Pansamantala siyang tumuloy sa bahay ng isang kaibigan sa dormitoryo kung saan walang nakakaalam, kahit ang kanyang ina. Mahigpit ang bilin ni Maria, huwag mong hayaang matunton ka niya. Huwag kang babalik sa eskwelahan, huwag kang pupunta sa anumang lugar na maaaring sinusubaybayan. Ayaw maniwala ni Elias na ang isang babaeng dating tumawag sa kanya na liwanag ay kayang kontrolin ang buhay ng isang tao ng ganito. Ngunit ang kanyang mga naranasan ay hindi maaaring maging isang pagkakamali. Alam niyang hindi pa sumusuko si Aling Elena. At tama nga siya.
Noong umagang iyon, nakatanggap si Elias ng isang express delivery package na walang pangalan ng nagpadala. Sa loob ay isang pulang kahon na pelus. Binuksan niya ito at nakita ang isang pilak na pulseras na may nakaukit na mga pangalang Elias at Elena. Ito ang regalong ibinigay sa kanya sa kanilang ika-negatibo 100 araw. Sa ilalim ng kahon ay isang card, kahit saan ka magpunta, hihintayin kita. Naniniwala akong babalik din ang taong para sa akin. Nakita ni Maria ang card at natahimik. Hinahamon ka niya. Hindi sa pamamagitan ng pananakot, kundi sa pamamagitan ng paniniwalang hindi ka makakataka sa kanya. Ginupi ni Elias ang card, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may bahagi sa kanya na dating mahina, na nakaramdam ng pasasalamat, at nag-alinlangan at laging alam ni Aling Elena kung paano gamitin ang kahinaang iyon. Noong araw ding iyon, dumating ang mga investigador mula sa Cagayan de Oro sa villa para magsiyasat. Ngunit pagdating nila, hinarang sila sa gate ng mga abogado ni Aling Elena. Halos 10 taong maayos ang pananamit ang may dalang mga dokumento mula sa matataas na ahensya, na nagsasabing ito ay paglabag sa pribadong ari-arian at kakulangan ng basehan. Isang batang investigador ang naglabas ng kanyang telepono, nakatanggap kami ng ulat na may iligal na ikinulong dito. Matigas na sumagot ang abogado, kailangan niyong magpakita ng search warrant at malinaw na pangalan ng biktima. Kung hindi, ang anumang kilos ay ituturing na labag sa batas. Sa loob ng villa, si Aling Elena ay kalmadong nakaupo sa sala, suot ang kanyang sedang damit, at may hawak na mainit na tsaa. Sa likod ng kurtina, tiningnan niya ang gate at bahagyang ngumiti. At si Mateo ay nandoon pa rin, nakaupo sa bintana sa ikatlong palapag, na may mga matang tulala na parang isang aninong walang pangalan. Tumingin siya sa gate, hindi maintindihan kung bakit maraming tao, ngunit tumalikod din at nagpatuloy sa pagbulong sa sarili, walang aalis, walang makakaalis. Noong gabing iyon, nakatanggap si Elias ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello! Sa kabilang linya ay isang malumanay at mabagal na boses ng isang babae. Elias, nakakatulog ka ba? Nag-aalala ako sa'yo. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang telepono, wala ka ng karapatang tawagan ako. Bakit naman? Pamilya kita, nangako ka. Tinutupad ko pa rin ang pangako ko, hindi kita sinisisi, at minamahal pa rin kitang parang anak. Nanginginig si Elias, may kinukulong kang tao, sinaktan mo si Mateo, ginawa mo siyang wala sa sarili, hindi iyan pag-ibig. Bumuntong hininga si Aling Elena, hindi mo naintindihan. Gusto rin ni Mateo na umalis noon, pero naintindihan niyang walang sinuman sa labas ang tapat sa kanya. Tulad mo ngayon, nakikita mo ba? Lumayo ang mga dati mong kaibigan, tahimik ang eskwelahan, hindi ka matulungan ng pamilya mo. Ako lang ang totoo, ako lang. Gagawin ko ang lahat para bumalik ang mga pulis. Ilalabas ko si Mateo. Sa pagkakataong ito, hindi sumagot si Aling Elena, nag-iwan lang ng isang linyang sinlamig ng yelo, kung gagawin mo iyan, ibang tao ang magbabayad. Baka ang nanay mo. Tut-tut. Naputol ang tawag. Natigilan si Elias. Pumasok si Maria sa silid at nakita ang maputlang mukha ni Elias. Anong nangyari? Ano na namang pananakot niya? Hinigpitan ni Elias ang hawak sa telepono, paos ang kanyang boses, hindi siya titigil. Kung hindi makapasok ang pulis, ako mismo ang babalik. Kailangan kong iligtas si Mateo, kailangan kong tapusin ito. Nanlaki ang mga mata ni Maria, baliw ka ba? Pagbalik doon ay pagpapakamatay. Umiling si Elias, hindi, ito ay pagbawi ng kalayaan. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay hindi natakot kundi puno ng determinasyon. Pagkatapos ng tawag na yon, hindi na umatras si Elias. Ang pananakot sa kanyang ina ay parang isang sampal na gumising sa kanya. Ang pananahimik ay lalo lang nagpapalakasan ng aabuso. Mariing tumutol si Maria nang marinig na gusto ni Elias bumalik sa villa. Halos maiyak siya, nakatakas ka na, huwag ka nang bumalik sa lungga ng tigre. Baka mawala ka na sa akin magpakailanman. Natahimik si Elias ng matagal, pagkatapos ay marahang hinawakan ang kamay ni Maria, hindi ako babalik para sa kanya. Babalik ako para kay Mateo, at para protektahan ang nanay ko, at pati na rin ikaw. Kinagat ni Maria ang kanyang labi. Naiintindihan niyang desidido na si Elias. Noong gabing iyon, nakipag-ugnayan si Elias sa isang dati niyang kaibigan sa si Jomar. Nagkasama sila sa isang proyekto tungkol sa data security noong high school. Maikling ikinuwento ni Elias ang sitwasyon, itinago ang pagkakakilanlan ng mga sangkot,
at sinabi lang na kailangan niya ng isang device na kayang i-disable ang mga internal camera at isang napakaliit na voice recorder. Nagulat si Jomar ngunit pumayag, "Hindi ko alam kung ano ang pinasok mo, pero tandaan mo, kapag nasa loob ka na, huwag kang magpapadala sa 102 beses." Tumango si Elias. Sa kanyang isipan, iisa lang ang layunin, palayain si Mateo at ilantad ang taong gumagamit ng baluktot na pag-ibig para ikulong ang isang tao. Kinaumagahan, nagsuot muli si Elias ng simpleng damit tulad noong unang araw niya sa villa. Sumakay siya ng taxi, hindi nag-iwan ng bakas, at bumaba mga 300 metro mula sa pangunahing gate. Naglakad siya papasok sa isang maliit na gilid na daan na dating daan patungo sa likod bahay. Nakasara ang gate, at ang mga kamera ay umiikot, ngunit salamat sa jamming device mula kay Jomar, mabilis niyang nadisable ang sistema sa loob ng 3 minuto sapat para makalusot sa bakal na pinto at makapasok sa hardin. Walang tahol ng aso, walang bumukas na ilaw. Tila hindi inaasahan ni Aling Elena na maglalakas loob siyang bumalik. Dumaan si Elias sa gilid at pumasok sa bahay sa pamamagitan ng bintana sa kusina. Ang lugar kung saan dati siyang tumutulong sa paglilinis ay nanatiling malinis at maayos na may amoy ng kanela. Ngunit ngayon, hindi na ito isang tahanan kundi isang larangan ng digmaan. Umakyat siya sa 2 palapag. Nakalock pa rin ang pinto gamit ang fingerprint, ngunit hindi niya kailangang buksan ito dahil sa dulo ng pasilyo, nandoon si Mateo. Ang ilaw mula sa lampara ay tumatama sa kanyang maputlang mukha. Ang kanyang mga mata ay wala pa ring buhay, ngunit nang makita si Elias, isang maliit na kislap ang lumitaw. "Bakit ka bumalik?" paos na tanong ni Mateo, na parang isang taong natulog ng maraming taon. "Nandito ako para kunin ka," sabi ni Elias. "Hindi mo na kailangang manatili rito." Umiling si Mateo, nanginginig ang mga labi, malalaman niya. Lagi niyang nalalaman. Lumapit si Elias at ipinatong ang kamay sa balikat ni Mateo, walang sinuman ang may karapatang ikulong ang iba sa ngalan ng pag-ibig. Tao ka, may pamilya ka, may nakaraan ka. Kailangan mong bumalik. Tumingin si Mateo kay Elias at isang luha ang pumatak. Ngunit sa sandaling iyon, may mga yabag mula sa hagdanan. Hinila ni Elias si Mateo sa banyo sa pasilyo at dahan-dahang isinara ang pinto. Sa maliit na siwang, nakita niya si Aling Elena na paakyat, suot ang isang puting pantulog, may dalang tasa ng tsaa. Hindi siya lumingon, dumiretso lang sa kanyang silid. Isang mapanganib na katahimikan. Sinamantala ni Elias ang pagkakataon at ikinabit ang maliit na voice recorder sa ilalim ng isang kabinet sa pasilyo, kung saan madalas siyang tumawag. Pagkatapos ay bumaba sila ni Mateo sa 2 palapag, pabalik sa pinto kung saan siya pumasok. Ngunit nakalock na ito, may bagong code na hindi tugma sa orihinal na sistema. Nataranta si Elias, sinubukan ng code breaker, ngunit hindi ito gumana, nakablock ang signal. Nagsimulang manginig si Mateo. Alam na niya. Hindi tayo makakatakas. Sa sandaling iyon, bumukas ang lahat ng ilaw sa villa. Ang boses ni Aling Elena ay umalinggaw sa internal speaker system, malinaw at kalmado. "Alam kong babalik ka, at alam kong kukunin mo si Mateo. Pero may isang bagay kang nakalimutan, ang mga taong narito ay hindi na makaalis dahil hindi na sila kabilang sa mundo sa labas." Nagliwanag ang buong bahay. Ang mga pinto ay naka-electronic lock, ang mga kamera ay naka-on lahat, at ang speaker system ay nagpapatugtog ng malamyos na piano musikang parehong tugtog na narinig ni Elias sa kanilang unang hapunan. Niyakap ni Elias si Mateo at umatras sila sa isang madilim na sulok malapit sa hagdanan. Pababa si Aling Elena, dahan-dahan, bawat hakbang ay sinusukat. Hawak niya ang isang maliit na kahon ng pampakalma. Bawat yapak ni Aling Elena ay umalingaw sa maliwanag na villa. Ang malambot na tunog ng kanyang sedang tsinelas sa sahig ay humahalo sa piano music na ginagawang isang nakakatakot na entablado ang lahat. Ngunit hindi ito isang dula ng pag-ibig, kundi ang huling laban sa isipan sa pagitan ng nagkukulong at ng ikinukulong. Huminto siya sa 2 baitang ng hagdan, nakatingin kay Elias, na ngayon ay nakaharang sa harap ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi galit o baliw, kundi napakakalmado. Hawak niya ang isang puting kahon ng gamot na kumikinang sa ilalim ng ilaw. "Hindi mo naintindihan. Akala mo ba kaya ko lang pinanatili si Mateo dahil sa kasakiman? Hindi, Elias. Pinanatili ko siya dahil walang sinuman sa labas ang tunay na magmamahal sa kanya.
Mariing nagsalita si Elias, habang mahigpit pa ring hawak ang braso ni Mateo, may karapatan siyang mabuhay ng sarili niyang buhay. Hindi mo siya maaaring gawing isang palamuti at tawagin itong pagmamahal. Bahagyang ngumiti si Aling Elena, hindi inaalis ang tingin kay Elias, bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan. Ang kabataan, kapag nawala, hindi na maibabalik. Nagmahal ako, nagtiwala, ibinigay ang lahat, pero ano ang nangyari? Pinagtaksilan ako, iniwan sa bahay na ito nang walang sinumang tumatawag sa akin na pamilya. Humakbang siya palapit, bumaba ang kanyang boses. Si Mateo, at pagkatapos ikaw, ay mga regalong bigay ng tadhana. Akala mo ba kailangan ko ng isang laruan? Hindi. Kailangan ko lang ng isang taong mananatili sa tabi ko magpakailanman, hindi aalis, hindi magtataksil, hindi makakalimot. Umiling si Elias, nararamdaman ang bigat sa kanyang lalamunan. Sa unang pagkakataon, nakita niyang tunay na mahina si Aling Elena, ngunit dahil dito, ang kanyang pinakamalaking takot ay naging pinakanakakatakot na sandataang kontrol sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi ako ang taong pupuno sa puwang ng iyong nakaraan, sabi ni Elias. May determinasyon sa kanyang mga mata, tulad ni Mateo, hindi siya isang pamalit sa iyong kalungkutan. Nagsimulang manginig si Mateo sa likuran, bumubulong, patawarin mo ako, ayokong umalis, pero ayoko na ring manatili rito. Natigilan si Aling Elena. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, na para bang muli siyang pinagtaksilan. Mateo, pati ikaw, gusto mo akong iwan. Ang binatang iyon, na dating biktima ng mga pampakalma at kontrol sa isip, ay nakatingin na ngayon sa kanya na may luhang mga mata, hindi na nagpapasakop kundi puno ng sakit. Ayoko na po, natatakot ako, namimiss ko na ang nanay ko. Ayoko nang manatili rito magpakailanman. Nabitawan ni Aling Elena ang kahon ng gamot. Gumulong ito sa hagdanan at nabasag, at ang mga tableta ay kumalat sa sahig. Napaupo siya at niyakap ang kanyang ulo, walang nananatili, walang tumutupad sa pangako. Bulong niya at pagkatapos ay umiyak. Ang iyak ng isang babaeng dumaan sa pagkawala, na ngayon ay naging isang mang-aabuso dahil sa takot na muling iwanan. Tumingin si Elias sa kanya, mabigat ang kanyang puso. Hindi niya ito kinamumuhian, kundi naaawa sa isang pusong labis na nasaktan kaya't sinubukan nitong ikadena ang pag-ibig. Lumapit siya at ipinatong ang kamay sa balikat ni Mateo, sasama ka sa akin ngayon din. Nag-atubili si Mateo, pagkatapos ay marahang tumango. Inalalayan siya ni Elias palampas kay Aling Elena, na nakaupo pa rin sa hagdan, paulit-ulit na sinasabi ang, huwag mo akong iwan. Nakarating sila sa pinto, ngunit sa sandaling iyon, otomatiko itong nag-lock, at umalinggaw ang alarma sa buong villa. Mula sa kamera sa dingding, umalinggaw ang boses ng katulong, Elias, payo ko lang, bumalik ka na. Paparating na ang security team. Walang pwedeng umalis sa villa nang walang utos ng may-ari. Ito ay pribadong ari-arian. Napakuyom ng kamao si Elias. Hindi sila makakalabas sa pangunahing daan. Lumingon siya sa ikalawang palapag, sa balkonahe sa likuran, kung saan may tubo ng tubig na pababa sa hardin. Iyon na lang ang tanging daan. Hinila ni Elias si Mateo paakyat sa hagdanan, habang papalakas ng papalakas ang alarma at kumikislap ang mga ilaw. Sa likuran, hindi gumagalaw si Aling Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay muling tumingala, sumusunod sa anino ni Elias malamig, walang laman, nawawalan. Hinila ni Elias si Mateo paakyat sa ikalawang palapag, ang puso niya'y kumakabog na parang sasabog. Sa likuran, hindi tumitigil ang alarma, at ang mga pulang ilaw ay umiikot sa buong pasilyo na parang hinahanap sila. Ang pinto ng balkonahe ay nasa harap na nila, kung saan may tubo ng tubig na nakakabit sa dingding pababa. Naalala niyang nakita niya ito dati habang umiinom ng tsaa, nang ituro ito ni Aling Elena, daan iyan ng mga teknisyan, pero wala nang gumagamit ngayon. Ngayon, iyon na ang magiging daan nila tungo sa kalayaan. Binuksan ni Elias ang pinto, at ang malamig na hangin ng gabi ay sumampal sa kanilang mga mukha. Sa ibaba, walang tao sa hardin, ngunit may mga aninong nakaitim na nagsisimulang gumalaw. Ang pribadong security team ni Aling Elena. Kumapit ka sa akin, huwag kang titingin sa baba, bulong ni Elias. Tumango si Mateo. Ang kanyang mga mata ay malabo pa rin, ngunit may kaunting kislap ng katinuan. Naunang bumaba si Elias, mahigpit ang kapit sa tubo. Madulas ito dahil sa hamog, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Sa ibaba, naghihintay si Maria, nakatakip ang hood ng kanyang jacket, at ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa balkonahe. Ingat, mahina niyang tawag, nanginginig ang boses.
Nasa kalagitnaan na si Elias nang sumunod si Mateo. Ngunit dahil sa kanyang kahinaan, nadulas ang kamay ni Mateo. Mateo, sigaw ni Elias, mabilis na kumapit sa isang bakal at inabot siya. Nakabitin si Mateo sa ere, at ang kanyang siko ay tumama sa pader, dumudugo. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas malinaw na ngayon. Elias, huwag mo akong bibitawan, ayoko nang makulong ulit. Nagtiimbagang si Elias at ginamit ang lahat ng lakas para muling maipakapit si Mateo. Si Maria sa ibaba ay umakyat na sa mababang pader, handang sumalo. Ibaba mo muna siya. Kaya ko. Sa huling lakas, natulungan ni Elias si Mateo na makababa at mahulog sa mga braso ni Maria. Ngunit bago pa siya makababa, bumukas ang mga ilaw at isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, huwag kang gagalaw. 3 security guard ang lumabas, at 2 ang tumakbo patungo sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis. Isang police car ang biglang huminto sa harap ng villa. Mula sa loob, lumabas si Teniente Marco, hawak ang isang special search warrant, tigil. May warrant kami para i-seal ang villa, para sa investigasyon ng illegal na pagdetain at psychological abuse. Natigilan ang buong security team ni Aling Elena. Lumabas ang manager, ang malaking katulong na humabol kay Elias, hindi kayo pwedeng pumasok. Itinutok ni Teniente Marco ang warrant sa mukha nito, may sapat kaming ebidensya testimonya, biological evidence, at voice recording. Kung hahadlang ka, ikaw ang unang mananagot. Agad na sinira ang gate at pumasok ang mga investigador. Mabilis na nilapitan ng mga doktor si Mateo, na ngayon ay nawalan na ng malay sa mga bisig ni Maria. Sa loob ng bahay, si Aling Elena ay nakaupo pa rin sa hagdan. Nang pumasok ang mga pulis, hindi siya nanlaban. Ngumiti lang siya at bumulong, kinuha ko sila dahil walang nangangailangan sa kanila sa labas. Yumuko si Teniente Marco at tiningnan ang babae, walang sinuman ang may karapatang ikulong ang iba sa ngalan ng pag-ibig, Aling Elena. Tumingin ito sa kanya at dahan-dahang pumikit ang mga mata, nangako siyang mananatili sa tabi ko habang buhay. Napaupo si Elias sa labas ng villa, hinihingal, ang pawis ay humahalo sa malamig na ambon. Niyakap siya ni Maria at bumulong, malapit nang matapos ang lahat. Ngunit sa puso ni Elias, alam niyang ang katapusan ay hindi lang pagtakas, kundi ang pagbawi sa buhay mula sa isang lugar na dating tinawag niyang paraiso. 3 araw matapos ang makapigil hiningang pagliligtas, nagkagulo ang buong Maynila. Nagkalat sa social media ang balita tungkol sa isang bilyonaryang iniimbestigahan dahil sa illegal na pagdetain ng isang lalaking estudyante sa kanyang villa sa Cagayan de Oro. Daan-daang post, video, at fake news ang kumalat na parang apoy. May nagsasabing may problema sa pag-iisip si Aling Elena, mayroon namang nagkukwento na may sindikato siya ng pag-aalaga ng mga batang lalaki. Ang kwento ay nabaluktot, pinagtagpi-tagpi, at lahat ng mata ay nakatuon kay Elias. Naging sentro siya ng media. Nag-unahan ang mga mamamahayag sa kanyang dormitoryo, sa kanyang probinsya, at kinapanayam pa ang mga dati niyang kapitbahay. Tinawag siyang biktima, pilot, lalaking bayaran, na muntik ng mamatay, at kung ano-ano pa. Ngunit ilan lang ang nakakaunawa na sa likod ng mga flash ng kamera, ay isang 19 taong gulang na binata na kailangang harapin ang pinakamatinding psychological trauma sa kanyang buhay. Binigyan si Elias ng proteksyon ng pulisya at dinala sa isang ligtas na lugar. Laging nasa tabi niya si Maria, tahimik na nagbibigay ng suporta, ngunit hindi siya kumakain o nagsasalita ng madalas. Sa gabi, binabangungot pa rin siya, nananaginip na nakakulong sa isang silid na puno ng salamin, at ang boses ni Aling Elena ay umuulit sa speaker, "Akin ka magpakailanman." Niyayakap ni Maria si Elias sa tuwing nagigising siya. Alam niyang ang pinakamalalim na sugat ay hindi sa katawan, kundi sa isipan. Kapag ang taong dating tumawag sa iyong pamilya ay siya ring kumokontrol sa iyo sa lahat ng paraan, ano pa ang matitira sa tiwala? Isang hapon, binigyan ni Maria si Elias ng isang brown na sobre, isang imbitasyon mula sa pulisya. Nilalaman nito, opisyal nang inamin ni Aling Elena ang iligal na pagdetain kay Mateo, ngunit ayon sa medical evaluation, mayroon siyang mga senyales ng borderline personality disorder, at kailangang sumailalim sa obserbasyon sa isang espesyal na pasilidad. Natahimik si Elias ng matagal, ibig sabihin, hindi siya makukulong, mahina niyang tanong. Tumango si Maria, posible, ngunit ihihiwalay siya sa lipunan, hindi pwedeng makipag-ugnayan kaninuman ng walang bantay, at lahat ng kanyang ari-arian ay naka-freeze habang dinidinig ang kaso. Sumandal si Elias sa upuan.
Isang bahagi sa kanya ang gumaan, ngunit ang isa ay nanatiling hungkag. Hindi ko siya kinamumuhian, Maria. Alam ko. Natatakot ka lang na kung wala ako, baka naging katulad ka ni Mateo, naglaho sa mundo nang walang nakakaalam na umiiral ka. Hinawakan ni Maria ang kamay ni Elias, nangako akong hindi kita iiwan, anuman ang mangyari. Samantala, si Mateo ay ibinalik sa kanyang pamilya pagkatapos ng halos 3 taon na pagkawala. Mahabang therapy ang naghihintay sa kanya. Umiyak ang kanyang mga magulang nang makita ang kanilang anak na payat at tahimik, ngunit may kislap na ulit ng pagkatao sa kanyang mga mata. Nang ihatid si Mateo, lumingon siya kay Elias, walang sinabi, at niyakap lang ito ng mahigpit. Ang yakap ng 2 taong dating nakakulong sa isang gintong hawla. Isang yakap na katumbas ng libu-libong pasasalamat, pag-unawa, at paalam sa isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Noong gabing iyon, habang mag-isang nakaupo sa isang parke, binuksan ni Elias ang kanyang telepono. Isang text mula sa kanyang ina, "Anak, huwag kang matakot sa sasabihin ng iba. Naniniwala ako sa iyo. Basta't buhay ka at mabuti, masaya na ako." Bumuhos ang luha ni Elias. Sumandal siya sa balikat ni Maria at mahinang nagsalita, "Ayokong maging bayani. Gusto ko lang mabuhay ng normal, mahalin ng tama." Ngumiti si Maria, "Kung gayon, mula ngayon, mabuhay ka bilang ikaw, hindi kinokontrol, hindi ikinukulong, hindi tumatakas." Ang langit noong gabing iyon, pagkatapos ng maraming araw ng ulan, ay biglang luminaw. Isang maliit na bituin ang kumikinang sa malayo, tulad ng isang pag-asang muling sinindihan sa puso ng isang taong muntik nang mawala ang sarili. 3 linggo pagkatapos ng insidente sa villa, opisyal na bumalik si Elias sa eskwelahan. Sa unang araw niya sa Mindanao Academy of Agriculture, pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, hindi dahil sa masamang hangarin, kundi dahil sa pag-uusisa, awa, at bulungan. Isang grupo ng mga estudyante ang nagbulungan, siya yon, yung ikinulong ng bilyonarya. Guwapo pa naman pero nasangkot sa ganoong gulo. Nagmamadaling naglakad si Elias, nakayuko, ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya, si Guro Antonio, ang kanyang propesor. "Welcome back. Hinihintay ka ng buong klase. Hindi ko alam ang sasabihin, pero sana malaman mong kahit anong sabihin ng lipunan, tinatanggap ka pa rin ng eskwelahan." Hindi makapagsalita si Elias. Tumango lang siya, nararamdaman ang bigat sa kanyang lalamunan. Ang mga salitang iyon ay parang sikat ng araw pagkatapos ng mahabang panahon ng ulan. Noong hapon, dinala ni Maria si Elias sa isang maliit na bookstore, isang lugar na matagal na niyang gustong puntahan. Binilhan siya nito ng isang libro na may pamagat na, "Ang kalayaan ay nagsisimula sa maliit na pagpili." Pinili mong bumalik sa eskwelahan. Sa tingin ko, iyon ang unang hakbang para mabuhay ka bilang ikaw. Ngumiti si Elias at marahang hinawakan ang kamay ni Maria, "Kung wala ka, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon." Noong gabing iyon, isang sorpresa ang dumating. Isang lalaking nakasweet ang naghanap kay Elias, nagpakilalang abogado. Siya ang legal na kinatawan ni Aling Elena. Dala niya ang isang makapal na folder at isang selyadong sulat, "Nandito ako ayon sa huling habilin ni Aling Elena, kung sakaling may mangyari sa kanya." Nagulat si Elias ngunit tinanggap ang sulat. Sa loob ay ang pamilyar na sulat kamay, "Elias. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na kita kayang makita. Hindi ako humihingi ng tawad, umaasa lang akong maintindihan mong hindi ko kailanman inisip na masama ako. Hindi ko lang matanggap ang kalungkutan. Naghanda ako ng isang scholarship fund, nakapangalan sa iyo, para makapagtapos ka ng pag-aaral. Bukod dito, isang bahagi ng aking personal na yaman, gusto kong ibigay sa iyo ang 15% bilang paghingi ng paumanhin. May karapatan kang tumanggi, ngunit naniniwala akong gagamitin mo ito sa tamang paraan." Natahimik si Elias. Maging si Maria ay walang masabi. Sa kanilang mga mata ay may halong emosyon, hindi na galit, ngunit hindi rin mapapatawad, isang pagtanggap na lamang. 3 araw ang lumipas, nagpadala si Elias ng sulat sa pasilidad kung saan ginagamot si Aling Elena. Ilang linya lang ang nilalaman, "Hindi ko tatanggapin ang yaman, ngunit pananatilihin ko ang scholarship fund para tulungan ang mga mahihirap na estudyante. Ito na ang huling bagay na magagawa ko para magkaroon tayo ng kapayapaan." Walang sagot na dumating. Ngunit sa puso ni Elias, alam niyang sa unang pagkakataon, siya na ang may hawak ng kanyang mga desisyon. Hindi siya yumaman dahil sa iskandalo, hindi niya ipinagpalit ang sakit para sa materyal na bagay. Pinili niyang tumayo gamit ang kanyang dignidad, pagkatao, at isang pusong may mga lamat pa.
Pagkatapos ng ilang linggong therapy, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Elias. Bumalik siya sa klase, nag-focus sa kanyang pag-aaral sa high-tech na pagsasaka. Ito ang pangarap niya mula pa noong una. Kahit may mga matang mapanuri pa rin, hindi na siya umiiwas. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising, nagbabasa, at umiinom ng tsaa kasama si Maria. Sabi niya, dati, akala ko ang buhay ay tungkol sa pag-abot ng malalaking pangarap. Ngayon, gusto ko lang mabuhay ng disente. Ngumiti si Maria at sumandal sa kanya, basta't nananatili kang ikaw, bawat araw ay isang tagumpay na. Sa isang pagdiriwang para sa mga bagong estudyante, inanusyo ng universidad ang ENA Dane Scholarship Fund na itinatag ni Elias. Mula sa bahagi ng yaman ni Aling Elena, ang pondo ay magbibigay ng tulong pinansyal at psychological counseling sa mga mahihirap na mag-aaral. Nang tawagin ang pangalan ni Elias, tumayo ang daan-daang estudyante at pumalakpak. Ngunit hindi siya umakyat sa entablado. Ngumiti lang siya mula sa kanyang upuan. Para sa kanya, ang tunay na pagkilala ay hindi nasa palakpakan, kundi sa kakayahang gawing positibo ang sariling sakit para sa iba. Noong hapon ding iyon, habang nag-aayos sila ni Maria ng mga libro sa library, isang babae ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay pagod ngunit mabait. Excuse me, dito po ba nag-aaral si Elias? Tumingala si Elias at nakita ang isang tingin na pamilyar parang kay Aling Elena, ngunit mas mainit. Siya ang kapatid ni Aling Elena. Sa isang maliit na tea shop, tahimik siyang nagkwento, mabait na tao ang kapatid ko, pero nagbago siya matapos siyang iwan ng kanyang kasintahan at mawalan ng unang anak. Sinubukan namin siyang ipagamot, pero nang umangat siya sa buhay, pinutol niya ang ugnayan sa aming pamilya. Naiiyak niyang sabi, nandito ako hindi para humingi ng kahit ano, kundi para magpasalamat. Dahil hindi mo sinuklian ng galit ang galit. Hinayaan mong manatili ang huling piraso ng kabutihan sa kanya. Walang sinabi si Elias, yumuko lang ng malalim. Hinawakan ni Maria ang kanyang kamay. Noong gabing iyon, binuksan ni Elias ang isang lumang kahon kung saan nakatago ang nag-iisang larawan nila ni Aling Elena. Sa larawan, nakangiti ito na may mga matang parang isang ina. Hindi alam ni Elias kung totoo ba yon o isa lang itong nakatagong kontrol, ngunit hindi na yon mahalaga. Sinindihan niya ang isang kandila, inilagay ang larawan sa mesa, at bumulong, pinapatawad na kita, pero mamumuhay ako sa paraang hindi mo kailanman sinubukan, malaya at disente. Sa labas, nagsimulang umambon, ngunit hindi na malamig. Tanging ang amoy ng lupa at pag-asa na sumisibol mula sa mga sakit na lumipas na. Pagkatapos ng scholarship event, naging simbolo si Elias ng pagbangon mula sa kahirapan, hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa kanyang katatagan. Madalas siyang iniimbitahan na magsalita sa mga klase. Lagi niyang sinasabi, huwag mong hayaang gawin kang manhid ng sakit. Habang dumadaan ka sa dilim, lalo mong dapat hawakan ang liwanag. Laging nasa likod si Maria, puno ng pagmamalaki at pag-aalala. Isang hapon, nakatanggap si Elias ng email mula sa Wageningen University sa Netherlands, isang kilalang universidad sa agrikultura. Isa itong imbitasyon para sa isang taong student exchange program. Natigilan siya. Ang pag-aaral sa ibang bansa ay isang malayong pangarap na ngayon ay abot kamay na. Ngunit nangangahulugan din itong malalayo siya kay Maria. Noong gabing iyon, sinalubong siya ni Maria na may dalang mainit na pagkain, ngunit iba ang kanyang tingin. Napili akong pumunta sa Netherlands ng isang taon, sabi ni Elias. Pero kung sasabihin mong manatili ako, mananatili ako. Yumuko si Maria, may luha sa kanyang mga mata, ayokong iwan mo ako, pero mas ayokong pigilan kang lumipad. Niyakap siya ni Elias, natatakot lang akong hindi sapat ang isang taon para manatili ka. Tumingin si Maria, nakangiti habang umiiyak, hindi ko kailangan ng pangako. Kailangan ko lang malaman na saan ka man magpunta, nandoon pa rin ako sa puso mo. Mula noon, sabay silang naghanda. Si Elias ay nag-aral ng Ingles, habang si Maria ay nagtrabaho ng husto, lihim na nag-ipon para sa isang plane ticket para mabisita siya balang araw. Ang kanilang pag-ibig ay tahimik ngunit malalim. Bago umalis, bumalik si Elias sa villa sa Cagayan de Oro. Nakasil na ang bahay, tinubuan na ng lumot at ang mga halaman ay lanta na. Tumayo siya roon ng matagal. Si Aling Elena, ang babaeng dating humawak sa kanyang kapalaran, ay isa ng pasyenteng hindi na nababanggit sa media. Ngunit hindi nakalimot si Elias. Yumuko siya at bumulong, hindi kita kinamumuhian, pero pinipili kong tahakin ang ibang landas.
Isusulat ko ang sarili kong kwento, hindi na bilang isang bilanggo. Sa huling gabi nila, naupo sila sa rooftop ng dormitoryo. Susulatan kita linggo-linggo, sabi ni Elias. Ngumiti si Maria at sumandal sa kanya, mag-aaral din ako ng ibang wika para sa susunod, hindi na lang Tagalog ang pag-uusapan natin. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Kung sakaling manghina ako, basta't nandyan ka, magkakaroon ulit ako ng lakas. Mahinang sumagot si Maria, lagi akong narito, ang tahanang babalikan mo. Isang bagong paglalakbay ang magsisimula. Sa pagkakataong ito, hindi na isang madilim na landas, kundi isang daan na pinili mismo ni Elias, na may pusong muling nabuhay at isang pag-ibig na laging sandalan. Lumapag ang eroplano sa Amsterdam. Tumuntong si Elias sa banyagang lupa, na may halong kaba at pananabik. Napakatahimik ng Wageningen. Ang unang linggo ay mahirap. Ang lahat ay disiplinado, malayo at formal. Ang mga email ni Maria ang tanging nagpapanatili sa kanyang pakiramdam na siya ay buhay. Isang gabi, pagkatapos ng klase, tinawag siya ng isang profesor, si Professor Vandenberg, galing ka sa Pilipinas. Mayroon akong dating estudyante mula dyan. Magaling siya pero malungkot. Ang pangalan niya ay Elena Gonzalez. Natigilan si Elias, dati siyang napakabait, pero bigla na lang nawala. Kilala mo ba siya? Hirap na lumunok si Elias, nakatira po ako sa kanya noon. Hindi na nagtanong pa ang propesor, sinabi lang, kung kailangan mo ng lugar para pagalingin ang puso ng tao, marahil dapat kang magsimula sa lupang minamahal mo. Mula noon, isinama ni Professor Vandenberg si Elias sa kanyang research team. Hindi niya pinansin ang nakaraan ni Elias, ngunit tinuruan niya itong harapin ang kanyang mga takot. Nagsimulang magsulat si Elias kay Maria hindi lang ng mga kwento, kundi pati ng mga aral. Natutunan kung walang sinuman ang malakas sa simula, ngunit kung tatanggapin mo ang iyong kahinaan, mapupuno mo ito ng sarili mong kahulugan. Nagpadala si Maria ng larawan niya sa hardin kung saan sila dating nagbabasa. Sulat niya, lumipad ka ng mataas, pananatilihin ko ang ating mga ugat dito sa Maynila, naghihintay sa iyong pagbabalik. Sa kanyang 3 buwan, sumali si Elias sa isang research competition. Ang kanyang paksa, pagbuhay muli sa mga lupaing inabandona, isang metapora para sa kanyang sariling paglalakbay. Binasa ito ni Professor Vandenberg at sinabi, hindi ka lang isang mananaliksik, isa kang taong kayang gawing pag-asa ang sakit. Noong gabing iyon, nag-email si Elias kay Aling Elena, kahit alam niyang hindi niya ito mababasa, nakilala ko ang dati mong propesor. Hindi siya galit sa'yo. Nanghihinayang lang siya na ang iyong liwanag ay dating napakaganda. Hindi na rin ako galit sa'yo. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman na may mga taong nabubuhay sa sakit ngunit naghahangad pa ring magmahal. Sa labas, nagsimulang umulan ng nyebe. Sa unang pagkakataon, nahawakan ni Elias ang nyebe malamig, ngunit hindi nakakamanhid dahil sa kanyang puso ay may isang maliit na apoy na nag-aalab. Noong Hunyo, natunaw ang nyebe. Namukadkad ang mga tulip, hudyat ng tag-araw, at kasabay nito, opisyal na inanyayahan si Elias na ipresenta ang kanyang research sa European Sustainable Agriculture Conference. Tinalo niya ang mahigit 200 na aplikante. Nang umakyat siya sa entablado, simple lang ang kanyang suot, may maliit na pin na may nakasulat na Enedanye. Hindi siya gumamit ng malalalim na salita, minsan, ang mga tao ay hindi kailangan ng pera o katanyagan. Kailangan lang nilang pakinggan, pagkatiwalaan, at bigyan ng pagkakataong pumili ng ibang landas. Pumalakpak ang buong hall. Ngumiti lang si Elias, hinahanap ang isang tao. Noong gabing iyon, sa istasyon ng tren, habang naghihintay, isang pamilyar na boses ang narinig niya, na-delay ang tren ng 15 minuto, naaalala mo pa ba ang ugali kong mag-text? Lumingon si Elias. Nandoon si Maria. Nakatayo siya, may dalang maliit na maleta. Natigilan si Elias bago lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Bakit ka nandito? Nag-apply ako para sa exchange program sa parehong universidad mo at natanggap ako. Tinupad ko ang pangako ko. Niyakap ni Elias si Maria sa gitna ng istasyon, hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon, magkasama sila ng walang takot na magkahiwalay. Sa mga sumunod na buwan, namuhay sina Elias at Maria sa isang maliit na apartment, sabay na nag-aaral at nagluluto. Isang araw, nakatanggap si Elias ng isang pakete mula sa kapatid ni Aling Elena. Sa loob ay isang lumang talaarawan, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako sapat na matino para magsalita.
Akala ko noon, ang pag-ibig ay pag-aari, ngunit ipinaunawa mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay pagpapalaya. Patawad at salamat dahil hindi mo ginawang kadiliman ang galit. Sana'y maging masaya ka sa paraang hindi ko kailanman sinubukan. Isinara ni Elias ang talaarawan at tahimik na naglagay ng isang puting tulip sa bintana. Ang anino ni Aling Elena ay naging isang aral na lamang, hindi na isang bangungot. Isang taon ang lumipas, bumalik sina Elias at Maria sa Pilipinas. Nagtayo sila ng isang Sustainable Agriculture Center sa Cagayan de Oro, sa mismong lugar ng dating Villa, isang bukas na espasyo para sa lahat. Sabi ni Elias, hindi natin mabubura ang nakaraan, pero pwede nating piliing isulat ang susunod na kabanata sa ibang paraan. Ngumiti si Maria at sumandal sa kanya, at sa pagkakataong ito, sabay nating isusulat. Wala nang mag-iisa. Sa huli, hindi na sila tinawag na estudyanteng umibig sa bilyonarya, kundi isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi paghahanap ng perpektong tao, kundi ang magkasamang paglampas sa mga di-perpektong bagay. Ang buhay ay may mga hindi inaasahang pagsubok. Ngunit kung may sapat na tapang kang magpatuloy, dadalhin ka nito sa isang lugar ng kapayapaan, paghilom, at tunay na pag-ibig. Si Elias, ang binatang muntik ng masira, ay hindi piniling mabuhay sa galit. Si Maria, ang simpleng babae, ay naging patunay ng kapangyarihan ng tiwala. At si Aling Elena, ang babaeng makapangyarihan, ay hinarap ang pinakamatinding hatolang sarili niyang konsensya. Ang kwentong ito ay tungkol sa mga ordinaryong tao na may mga pagkakamali. Sa huli, pinili nila ang tama. Pinili ni Elias ang pagpapatawad para sa kapayapaan. Pinili ni Maria ang katapatan para sa pag-ibig. At pinili ni Aling Elena ang pananahimik bilang huling paraan ng pagsisisi. Ang pinakamalaking aral ay huwag gamitin ang sariling sakit para saktan ang iba. Ang mabubuting tao ay maaaring masaktan, ngunit kung pananatilihin nila ang kanilang kabutihan, sila ang magkakaroon ng pinakamagandang wakas. Dahil ang batas ng puso ay hindi nagkakamali. Maaaring hindi natin mapili kung saan tayo isinilang, ngunit may karapatan tayong pumili kung paano mabuhay, piliin ang pag-ibig kaysa galit, ang pagbangon kaysa pagsisisi. At kapag nagawa natin yon, gaano man karaming beses tayong itumba ng buhay, tayo pa rin ang magwawagi.